that someday soon, yung buwisit na buwisit kaming narrative ng mga dilawan na diktador si FM, ganito, gano'n, na ng pagkakataon ma-redeem yung Marcos name. Nitong anak niya. Anak, no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Si Pinoy, si GMA, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Sinayang niya yung opportunity and history seems to repeat itself. Sabi totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Sorry to say, mukhang tama si Pangulo Duterte. He is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Ayun po guys, so natunghayan nyo na yung aking introduction. So napakaganda po. Ito po ay nakatuon ang usapan nito ayon dito sa ating butihing attorney Ferdinand Topacio. So ang sinasabi nga po dito parang ito nga ang nangyari, parang weak ang president. So kumbaga sa sinasabi niya, siya yung presidente. Bakit parang di umano ang humahawak ngayon ang Kongreso? Di umano ayon po sa kanya. So matutunghayan po natin ang kanyang mga komento patungkol dito at napakaganda po ng kanyang mga sinasabi dito. So ito po ang inyong lingkod, si DIYKKB Informative, at matutunghayan na po natin ang aking part 3. So bago po tayo magsapol, maraming salamat po sa aking mga subscriber at ang aking mga viewers at sa patuloy nyong pagsuporta sa aking YouTube channel, DIYKKB Informative. So, simulan na po natin guys. Ito na po sila. From the Citizen Crime Watch, sa inyo pong dalawa, ano po yung reaction nyo, masasabi nyo, na ngayong Marcos administration, sunod-sunod na po yung mga patayan, may mga pulis na mamaril, merong pinapatay sa bus, merong mga nawawala. Ano pong masasabi ng Citizen Crime Watch? Kasi Citizen Crime Watch kayo. How do you assess criminality now? Well, ito po talaga mga patayan na ito, medyo lately mukhang nakikita natin parang lumalaki yung bilang. That's why dito importante po kasi yung participation, yung partnership ng PNP at other law enforcement agencies, saka po yung NGOs, po yung sa atin, At nakakalungkot po dahil hindi lang ang nai-involve hindi lang po mga ordinaryong mamamayan, kundi mayroon din po mga nai-involve na mga members ng PNP at iba pang law enforcement agency. Siguro magsama-sama po tayo, yung ating members ng local media, ng ating media, yung PNP at yung ibang NGOs. Kinakailangan po magsama-sama po tayo, magkaisa tayo na ikundina po natin itong ganitong mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Ngayon pong panahon, nakakapagtaka ko po, nakakapagtaka kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong mga insidente at tila hindi yata nabibigyan ng solusyon ng ating pong mga pulis. Ngayong araw nito baka may bago na tayong uupong chief PNP pagkat December 3 ay magre-retiro na po yung kasalukuyang nakaupo. Yung bang marites niya na may bago ng pangalan? Hindi po natin alam kung i-extend yung nakaupo o kaya may papalitan kasi magre-retire na po sa December 3. So posibleng i-extend, posibleng palitan? Dapat ngayong araw na ito mayroon ng anunsyo, Ngayong araw? Ngayong araw. It's either i-extend po nila yung term ng nakaupo or
maglalagay po sila ng bago. Hindi po natin alam kung anong gagawin po ng ating Malacanang, ni Pangulong Marcos kung meron siyang ipapalit ng bago. Pero dito po sa side ng PNP, nakakalungkot po pagkat ito nga kay Catherine Camilon, involved na naman police. Hindi naman pwede natin sabihin na isolated cases lamang pagkat pag lagi na gano'n ang nangyayari, hindi na ito isolated case. So, kailangan paigtingin po ng ating liderato ng PNP, ipakita nila na talagang mabagsik yung kanilang liderato laban po dito sa mga tiwaling mga members ng PNP. At yung ating laban sa krimen, kinakailangan mas lalo pa po natin palakasin. Mukhang may lumalambot yata ng konti, ewan ko lang. Pero ang sinasabi nila, yung droga, bumabalik na naman. Naalis ba para bumalik o talagang bumabalik ba o ano ba talaga ang sitwasyon? Hindi natin masyado nadidinig yung dating kampanya ng ating gobyerno laban po dito sa droga. So, yung mga ganun po napapansin po yan. At sana sa pamagitan po natin, pamagitan po ng local media, kalampagin po natin ang ating administrasyon. At palakasin po natin ang ating porsa para malabanan po ang mga nangyayaring ganito sa ating pong bansa sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Thank you. May tanong pa sa likod. If I may just add, Yes. Ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency. Bukod na sinabi na ang dami na nagsasabi na ay yan mismo tinuro si Raul Manuel who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit na legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Ba't nakikipag-usap ka? Kriminal yan eh. Rebelde yan eh. They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP and PA, yung mga nasa Kongreso. Binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, kaysa sa mga tao ng mga legitimate na mga congressmen. Sina Manuel, sina Franz, sina Brosas. Binigyan nyo na naman ng boses. Number 4, number 5, kung ano man, ang dami eh. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo aamin, give up ka na, ma-quit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-quit na yan. And then, na-involved tuloy si De Lima. Sabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima no? Kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung kami nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aaral law, hindi
nagta-tricycle, nag-MRT, nag-GGPO, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yun para maranasan niya. Ganun ako eh. Working student ako eh. I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako. Totoo naman yun. Sabi niya, Dad, okay na, hindi niyo na ako, pwede niyo na ako hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, itong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Ganun pala. Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit, Sir? Nakakatakot sa amin. Maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na. Wala nang gulong. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime nung sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sinasabi nila, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-worsen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Ating komentuhan po yan. Kagaya nga ng sabi ng ating buting attorney, Ferdinand Topacio, naroon na yung comparison. Hindi natin maialis yan sa ating isipan. Kung ano ang nangyari sa panunungkulan ng ating Presidente Marcos Sr., yung matanda, Presidente, yung mga sumunod di si Corazon Aquino, ang ating dating Presidente, Fidel Valdez Ramos, hanggang sa pumunta sa kay Presidente, itong sumunod na Presidente ay si Estrada, at ang sumunod ay si Presidente Aquino, hanggang sa pumunta sa Presidente, ating dating Presidente, itong si Pangulong dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na nakaramdam tayo ng ginhawa nun. Aminin natin, hindi yun. Ang makapagsasabi lang na hindi guminhawa yung kanilang buhay, yung mga laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang mga buhay natin nun, talagang agdadangan nga lamang, guys, dumating yung pandemic. Yun ang naging kalaban ng ating buting dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero nakaramdam tayo ng ginhawa nun. Aminin man natin at hindi, guys. At sumunod itong bagong Pangulo natin, na ikukumpara natin doon sa nakaraang Presidente na ito nga sinasabi ng ating buting attorney Ferdinand Topacio, na medyo bumabalik na naman. Yung naialis na ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga krimen sa kalsada, hindi man 100%, pero malaki po ang nabawas ng krimen sa ating lipunan dito sa ating bansang Pilipinas. So yun po, nagkakaroon ng comparison. So ipinaliliwanag niya dito kung ano yung nangyayari sa ngayon, sa hinaharap. Parang bumalik na naman, di umano, ayon sa ating attorney Ferdinand Topacio. At tayo naman makakaranas at masasabi rin natin yan. Binabalita nga sa mga news, di po ba? So, yun. Hanggang sa dumating na naman to, parang nagkakaroon ng, sa kanyang pananaw, nagkakaroon na naman ng hindi magandang sitwasyon dito sa ating bansang Pilipinas. So, ituloy po natin, guys. Mas sila sa field. Hindi sila may driver, may security, may bulletproof. O tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak diyan. Pag nagrereklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo ako, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi yung mga nagsasabi diyang loyalista daw sila, kami po hindi namin iniwanan ng mga Marcos, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Hindi dapat nangyari yung people power, hindi po kami umalis dyan. We were hoping that someday soon, yung buwisit na buwisit kaming narrative ng mga dilawan na diktador si FM, ganito, ganon, etc. ay mabibilay. Sabi namin someday, all lies will vanish.
nagkaroon na ng pagkakataon ma-redeem yung Marcos name nitong anak niya. Anak, no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Si Pinoy, si GMA, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Ni-squander na nga ni Noy Noy yung legacy ng nanay niya, whatever legacy that is. Eto, sa halip na ipakita niyang hindi authoritarian, libertarian, maganda pamamahala, walang corruption, walang kriminalidad, na alam namin yun ang totoo nung martial law, disagree or not, ganon yun ang aking, yun ang aking experience, sinayang niya yung opportunity. And history seems to repeat itself. Yun lang. Those of you old enough to know, di ba, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Ayun. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si Pangulo Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Ayun. Maraming follow-up question sa mga sinabi nyo. Nagising Attorney Topacio. Teka. Pangalan nyo. Ano'y natin yan. So yun nga guys, talagang makikita natin sa news, hindi lang naman sa at ang mga sinasabi ng mas nakararaming mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas, talagang nagwo-worsen na. Nagwo-worsen na ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. So yun po, parang sinasabi niya dito, the history repeat itself. Kung sino yung sumira noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Edralin Marcos Sr., kung sino yung sumira nun, parang ang sinasabi niya rito ni Attorney Ferdinand Topacio, yun din ang sumisira doon sa kanyang nakasulukuyang nanunungkulan. So napakasakit po na katotohanan po ito. Hindi umano sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So ituloy po natin guys. Para maalala niya. Attorney Topacio, can we get your legal opinion Iba naman to. doon sa sinabi nyo kanina na itong nangyayari sa Congress, hindi lang intended na kaumang sa isang media entity, kundi sa kabuuan ng media, and using the separation of power, and according to you, that is the facts, that congressional inquiry in aid of legislation is plenary in nature. So, pwede ba tayong tumakbo sa korte using the provision of the Constitution, Article 8, Section 1, Paragraph 2, and I quote, judicial power includes the duty of the Court of Justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Can we use this provision? Parang hindi. Sa process of making a law or any legislative action, hindi Let me illustrate para at siyempre talagang itong konseptong to mahirap inawaan Halimbawa, ang Kongreso ay may ginagawang batas. Siguro, talagang emphatic na, talagang obvious na unconstitutional. Lahat ng bansot katulad ko na 5'2" pababa ay ikukulong. Obviously unconstitutional. Kapag yan ay nasa Kongreso pa at pinagtatalunan pa nila, pinagdedebatihan pa nila, you cannot go to court. At sabihin, uy, court, pigilin niyo yung Kongreso, magpapasa ng batas. Kahit na mali. Na lahat ng bansot katulad ko ay kukulong daw ng 1 taon.
Obviously, unconstitutional yan, di ba? Ay, formally Pag pumunta ka kasi. sa court, sasabihin ng court, ano gagawin namin dyan? Ikarapatan nila magpasa ng batas. Kahit na mali, walang Kahit na mali. makapigil. Oo, magbotohan sila. I-transmit nila sa Pangulo. Hindi natin mapipigilan yan. But once that is signed into law, yan, pwede ka nang pumunta sa Congress. Okay. So, yung ginagawa nila within their own territory, kumbaga, Within their own time. within their own house, Oo. ay hindi natin pwedeng pigilan yan. Pero pag may epekto na sa ibang tao, ay, okay, case in point, very recent, yung case of Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Na lumabas a month ago yata sa Korte Suprema, di ba? Ito yung Farmally, yung pinakulong. Yung abogado ni Ong, balita ko, malakas daw ang sex appeal noon eh. Wow. Pumunta sa hukuman, sa kayo ba yun? Hindi. Balita lang naman. Sabi nung abogadong malakas ang sex appeal, Wow. mali ho yan, grave abuse yan, may naapektuhan ng third party. I-invalidate niyo yung pagkakulong. Anyway, napakawalan na, etc. Pero naglabas ang Supreme Court, sinabi niya, grave abuse yung ginawa ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Gordon sa pagpapakulong dito kay Lincoln Ong mali. Gordon. And we invalidate that order. Kahit moot and academic na, naglabas pa rin sila ng guidelines na hindi pwedeng gawin ito at ganoon kahit Congress o kahit legislative inquiry. There has to be a limit and the rights of the resource persons have to be respected. Modesty aside, that is landmark legislation, doon nilagay ng korte ang guidelines ng anong parameters ng pagpapakulong sa ng legislative sa isang resource person, and to enhance the doctrinal power of that decision, unanimous po yun. Walang dissenting opinion doon. So, by a unanimous court. And bank. So meaning to say, attorney, itong nangyayari ngayon sa Kongreso involving the legislative franchise review, makakatakbo lang yung aggrieved party pagka nagdesisyon sila which is adverse to the Yes, party. oh, So yes. walang ibang legal recourse ang SMNI. Kung maliit, mabuti malaki ang SMNI. Kung maliit na dyaryo ka, maliit na radyo, baka magsara ka na pag ganyan. What do you think? Wala yun bang nga. other legal recourse ang... Wala. Wala. Hindi natin pwedeng pigilin. Even the rights doon, yung right to counsel naman, we bulong movement lang yun eh. Hindi pwedeng magkasalita ang counsel doon. Kaya nga sinasabi ko, directed yan against media in general, sinasampulan nila ang SMNI. Ito mangyayari sa inyo pagka kinriticize nyo si Speaker. So effectively, nagkakaroon ng lese majeste law. Hindi mo pwede i-criticize. May mga sacred cows, may hindi ka pwedeng punahin, kundi lagot yung prangkisa mo. Ganun ang message yan. Very clear. At bulag ka lang kung hindi mo nakikita yan. Very clear. Ay, follow up kay siya ng ibang tao. Magandang umaga po. Taga-radyo yan, tinan mo boses siya. Mr. Sex Appeal. Siya naman may boses. Yung boses naman niya may sex appeal Pwede daw. po bang umapila? Yan. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Kay Sir Jigs Magpantay. Sir Jigs, by December 3 ang pagre-retiro ng ating pong kasalukuyang PNP chief. If you scale 1 to 10, 10 ang highest na score. Yes. Paano mo bibigyan ng score itong si PNP chief Benjamin Kayong dalawa. Acorda? Kayong And for dalawa. how Kayong many dalawa. months na sa Kayong kanyang dalawa. pagiging Kayong dalawa PNP chief? mag-rating. Pagkatapos siya si Attorney Party. If you scale 1 to 10, 10 ang highest. Yan. 1 to 10 rating. Bilang isang grupo po na Citizens Crime Watch. Yes. Evaluation. Assessment. 1 to 10, siguro 8. Wow. Ilan po? 8. Mataas ha. Kayo Ay, naman, taas, Attorney Party. 1 to 10 rating. 7. 7. Seven. Why 7 and Pasado. 8? Kay ano muna, kay Sir Jigs. Why 8? Bakit 8? Pero kanina sinasabi nyo, mataas, dumami na, bumalik na naman yung mga operasyon, illegal drugs, blah, 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 kung ano pa. And you still giving him as 8. Ayan. Yes. Bakit? Hindi lang naman po yung hindi naman natin pwedeng i-rate lang sila sa mga nangyayari pong krimen, mayroong iba din mayroon ding ibang bagay na nakikita natin na okay naman yung ginagawa po ng PNP. At even yung pagdisiplina po sa mga kapulisan, meron din. Kaya lang siyempre may mga problema rin na hinaharap. But sa kabuuan, nakikita ko naman na
sincere naman po yung ating Chief PNP at yung ating pong kapulisan sa kanila pong ginagawa as far as anti-criminality is concerned at iba pa mga bagay. Kaya nga lamang lately, yung nakikita natin bakit mukha yatang dumarami. Ano po ang lalo na tandaan po natin pag malapit na po ang Pasko, even yung mga petty crimes, lumalaki po, tumataas po yung kriminalidad natin kung malapit na po ang Pasko. Pagkat alam naman natin, marami po naghihirap natin mga kababayan. At kung minsan yung po ang sinasabi nilang dahilan kung bakit sila ay nakakagawa ng kasalanan. At even yung kidnapping, ako may kausap po ako doon sa aking tanggapan, meron pong pumuntang isa. Siya ay isang negosyante. Yung kanyang anak, nakakalungkot po pagkat nag-iisang anak, nakidnap po yun, at ang hiningi po ay 100 million na ransom. Grabe. Nakapagbigay na po siya ng 50 million, pero still pinatay pa rin po yung kanyang anak. Alright. Nakakalungkot at hindi na po siya nagpatuloy pa sa kanyang criminal complaint. Parang pinasayos niya na lang yun. Pero ang nakakalungkot na-discover niya yung involved na nag-kidnap sa kanyang pong anak, kumpare niya pa at isang uniformadong pulis. No. Pero ngayon wala nang serbisyo. Mukhang nag-retire na. Pero still pulis pa rin. So yung po mga ganon. So ang sabi ko nga, yung ating, meron tayong grupo sa PNP, yung integrity monitoring, this is a separate group sa Philippine National Police na siya po yung umahabol sa mga scalawags. Dapat nito, mas palakasin pa po natin yung internal affairs. At yung internal affairs service po ng PNP, hindi lamang sila kontento na every year magkakandak sila ng inspeksyon, magkakandak sila ng evaluation. Dapat from day-to-day activity ng bawat kapulisan, yun ang minomonitor nila. At umiikot sila sa mga istasyon para masiguro na yung mga pulis natin sumusunod sa tama. Alam naman natin, ang dami mga pulis na hindi kontento sa sweldo nila. But sa kabuuan po, ang Philippine National Police medyo okay naman at sabi ko nga yung 2% yung mga nangyayaring mga aligasgas, mga nangyayaring pong krimen, doon sila po may konting pagkukulang. Alright. Attorney, aside sa pagiging malapit sa presidente. Ayan na natin. So, yun po kasing ating mga military at mga polis, ayan po may isang sinumpaan tungkulin. At isa pa, meron silang mga kasabihan dyan na obey first before you complain. So, meaning to say, mag-obey muna sila bago sila mag-complain. Hindi sila makapag-complain kung ano yung mga nangyayari sa kapalibutan. Kung ano lang yung utos na nakakataas sa kanila, yun lang ang susundin nila. Pero kung walang suporta dun sa ating mga military and police, kagaya ng ginawa ng ating buting dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, meron siyang utos at meron silang nakukuhang suporta. Suporta ng mga police na halimbawa, sige, basta hulihin nyo ang mga samang elemento na gumagawa ng kabalastugan dito sa Pilipinas at kung ano mang mangyari dyan, sasagutin ko. Yung mga ganon, matigas na sinasabi niya, sasagutin ko kung ano man ang inyong mga ginagawa dyan. Pero, susunod lang kayo sa konstitusyon. Maliwanag na maliwanag yan na sinabi ng ating buting dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Napakaganda po. So, ang nakikita ko po dito, may suporta naman sa ating present sitting president. Ang problema lang, medyo ang tingin ko, sa akin lang medyo malamya. Kailangan tigas-tigasan pa niya. Yun po ang nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. So ituloy po natin. At yung trust and confidence ng presidente, ano pa ang dapat na maging kwalifikasyon ng susunod na PNP chief? Yan. Attorney Ferdy. Attorney Ferdy Tapacio. Unang-una, dapat malinis. He must be a man of integrity. Wala kang mapupula. At a man of strong will. Yun naman ang kailangan Kanya lang ang problema, yung sinasabi nga ni Jigs, Kanya lang ang problema, yung sinasabi nga ni Jigs,
Ang pulis, nasa executive yan eh. Ang chain of command yan eh, presidente to the DILG secretary na under niya ng pulis, di ba? Police, yung bombero, lahat. Malaki yung, it's a very big organization, DILG. Galing ako dyan, nag-asik ako dyan eh. It takes its cue from the president. Ngayon, halimbawa, nakikita nila noon ng presidente, pag may tanimbala, di ba? Pag kayo magtatanimbala dyan, pakakain ko sa inyo yan. Di ba? Natatakot yung mga tao. Yung mga kriminal. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong patatangik. Pag lumaban, huwag kayong matatakot. I'm behind you. I'm ready to grant you pardon, etc. What you're saying is the presidency that affects peace and order overall. Kasi yung executive the executive implements the law. Nasa ilalim niya ang pulis eh. All the he's the commander-in-chief of all the armed forces. Armed forces, yung not only the military, police, yung mga paramilitary, even yung mga security guards, may batas tayo na pwedeng in the event of an emergency, pwedeng i-deputize yan eh ng presidente. Pwede lahat ng security guards pwede under ng command ng presidente. Para may gera, may kaguluhan. Parang sinasabi niyo, sorry ito interrupt, parang sinasabi niyo kailangan lumakas ang ng presidente para gumanda ang peace and order. Para lumakas ang loob ng pulis. Pag nakikita mong mahina yung presidente, lelembot-lembot, matatakot ka rin. Naintindihan ko na sinasabi niyo, Attorney Pwede. Kayong dalawa, nagko-complain kayo, dumadami krimen, pero mataas pa rin ang rating niyo sa PNP chief. Kasi ang sinasabi niyo, sa summary ko na kailangan manggagaling sa Pangulo yung political will against crime. Kasi mahirap, halimbawa yan. May magsusumbong, may nagre-recruit yung bayan ko, anak bayan. Kabataan, party list dun sa eskwela ko, nagre-recruit para sa NPA. Teka muna, kaibigan ng speaker yung mga yan eh. Yung mga head niya sa Kongreso, baka ako pang madisgrasya pag hinuli ko to. Ganun eh. Very clear. They take their bearings from the chief executive and the commander-in-chief. Not just the chief executive, but the commander-in-chief of all the armed forces in the Philippines. Pag nakita nilang medyo patumpik-tumpik yung commander-in-chief, mawawala ng loob yan. Yan ang sinasabi ko. Thank you. Follow up. May ibang tanong. Rambo Labay ng DCXL. Attorney, para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan kasi iba-ibang mga dahilan kung bakit tinanggal. Merong sinasabi dahil sa politika, may sinasabi diversionary tactics, may malaking issue na gustong patayin, ida-divert dito sa malaki. Marami pang mga iba-ibang mga dahilan. No? Ano ang sa tingin nyo, attorney, para dito sa SMNI? Meron ba talagang batayan? Dahil lumalakas na ang mainstream media, nagkaroon ng labanan between social media and mainstream media. Para bang sinasabi, pag mainstream media, fake news yan. Ang social media, yung mga vlogger, yan ang totoong balita. So, sa tingin nyo, bilang abogado, may mga legal bang batayan ang Kongreso para kahit papaano, makikita natin, natanggalan ng prangkisa o personal lamang yung kanilang ginagawa dahil nasisikil yung kanilang mga personal na interest, attorney? Maganda tanong niya. Ang tanong niya, legitimate ba itong ginagawa sa SMNI o namumuliti ka lang? Ito ay bullying ito. This intends to send a chilling effect sa media. Kumbaga sa West China Sea, wina-water cannon tayo eh. Hindi siya direktahang putok ng kanyon, pero this is a threat na ito mangyayari sa inyo if you criticize the speaker. Lahat pulaan nyo na, pero pag speaker, imbestigahan namin kayo. At hawak kami ni speaker. Monolith kami rito, juggernaut kami rito. Walang opposition dito. Lahat sama-sama, makakaliwa, lahat traditional politicians, lahat kasama rito. Kayang-kaya namin kahit sino, kaya wala kayong laban sa amin. Yan ang message na pinaparating dito. And if we do not resist now, wala. Slowly but surely, we will be whittling away the freedom of speech and freedom of press in this country. Parang yung sinabi ng Holocaust, di ba? Yung Holocaust yung kinikwento ng matanda. Yung mga Hudyo na inaapi. Nung panahon ni Hitler, talagang grabe yung discriminatory laws doon, Ewan ko kung bakit sinasabing sympathizer daw ako ni Hitler kung pulaan ko si Hitler Pati sa mga writings ko. Anyway, sabi niya, they came for my neighbor. I did not say anything. Kasi pa. Then they came for my relatives. I did not say anything. Yes. When they came for me, there was no one left to say anything.
Baka na yun ang mangyari. Huwag tayong papayag. Because ang media, with the failure of the legislature na mukhang kontrolado ng isang pamilya at ang nalalabi na lang ay judiciary, it now becomes imperative for the press as the fourth estate to act as one of the checks and balances of the government. Hindi pwedeng, we cannot abdicate this right, otherwise we will become an authoritarian government. Or a monarchy. Attorney, follow up. Yes. Anong implication sa tingin nyo itong ginawa sa 2028? Anong basa nyo? Happy ending ba? O meron ba kayong nakikita? May election Implication sa 2028 yung tinawagayan nito. May connection ba to? Katara. Meron bang implication dito sa 2028? Maganda tanong niya. Happy ending ba? Konektado ba to sa presidential election? Analysis nyo. They are eliminating all potential rivals, including news organizations that do not adhere to their narrative. Alam nyo kasi, eto, analysis ko lang to, you feel free to disagree. Ito lang nakikita ko, no? Kasi nung lumaban si Romualdez, gusto magpresidente niyan eh. Kulang na lang ilagay yung litrato niya sa butil ng bigas eh. Sa shell ng itlog eh. O, di ba? Nung tumakbo yan, na senador, di ba, yung malasakit ni Martin, wala naman nagmalasakit eh, natalo eh. Ang laki ng ginastos niyan. I know that for a fact. May mga mutual friends kami na alam yung ginastos niyan. Nakita niya, kung hindi siya mananalo ng ganon, senador nga hindi manalo, the only way for him to win as president is to run virtually unopposed. Hindi siya kasi malakas, kaya dapat walang kalaban. He cannot rely on his own strength. Therefore, he will destroy all potential threats, all potential rivals. Ito analysis That is the only way he will win. So, kaya kinukuha niya lahat ng media organizations. Meron na siyang journal group, di ba? Meron pa siyang radyo. Ang dami niyang binibili. May construction pa siya, di ba? Itong release sa best friend ninyo na former Senator Laila de Lima, konektado din ba ito sa usaping ganyan? Well, hindi ko alam. Kasi parang pinapakita nila na lahat ng ginawa ni Duterte mali eh. At saka ang ginagawa nila, lahat ng tao gusto nila maging kakampi para wala nang pagkuhanan ng suporta yung other potential candidates. Yun ang ginagawa nila eh. Ayaw nilang confidential fund kasi sisikat si Sara pag mapipigil niya yung mga recruitment sa schools. Then kakampi pa nila yung mga leftist. Lahat kakampi nila. Pero nakakalimutan nila yung universal wisdom, that a friend to all is a friend to none. Yun. May anong dito? Yes. Yes, sir. Magaling na radio host yan, ha? Magaling na radio host. Institutional living legend na yan. Kita nyo, ha? Buhay pa. Mukhang alamat na. Tignan nyo boses niya, pang radio. Isang tanong lang, Tony. Isang tanong lang daw. Itong nangyayari ito, sa aking analysis kung kayo po ay sasangayon, ang target talaga rito sa SMNI, yung gikan sa masa ni dating Pangulong Duterte. Yun, na yun tama po ka dun. Instrumento para birahin ang administrasyon. Ano ang pananaw nyo rito? Exactly. Yun nga ang sinabi ko ka Eli, ano? At tinatanggal nila lahat ng potential threats, lahat ng potential rivals, lahat ng potential sources of support para sa kalaban. Para practically, siya na lang ang kandidato. This early, pinaplano na nila. Yan yun eh. Obvious naman eh. It's not rocket science, kung sabi nga ng mga bata, di ba? Obvious naman na kitang-kita naman natin ang pakay. So, we cannot allow that. Pwede naman siyang tumakbo, wala namang problema. He's welcome to try his luck in the presidential derby in 2028. Pero, wag naman sa mga ganitong means. Kaya lang, eto atin-atin lang, wala namang nakikinig, you know? Sabi nga ni Bonaparte, if your enemy is making a mistake, do not stop him. Kung pinapakita na niya kung anong likaw ng kanyang bituka ngayon palang early, na kahit yung mentors niya, yung mga tumulong sa kanya, yung tumulong sa kanila, yung nagsakripisyo para sa kanila, katulad ng SMNI, na SMNI versus almost all ng mainstream media,
ay kaya nilang ganituhin, si GMA kaya nilang ganituhin, si Sara na umatras sa pagkapangulo para magkaroon ng unity team na binroker ni GMA, kaya nilang ganituhin. I'm not saying dapat utang na loob, pero yung virtue utang na loob, kung kung hindi naman makakaapekto sa serbisyo publiko, that is a virtue. In any society, hindi lang naman sa atin, di ba? Diba? Walang lipunan, walang sibilisasyon, walang bansa na maganda yung sinasabing iyan ay walang utang na loob. Never naging virtue yung walang utang na loob sa kahit anong society, kahit anong value system. The debt of gratitude is always a virtue. Kundi din naman ang mapapahamak ay taong bayan, magpakita ka naman ng magandang asal. Sabi nga, hindi ko sinasabi kung sino to. Di ba sabi nga ni yung cryptic message ni Inday Sara, sa imong ambisyon, don't be tambaloslos. Ulit, anong ibig sabihin tambaloslos? Bisayan word, Yun nga, dinugel ko ba yun? Ito pala yung parang mythical creature, parang tikbalang na nanliligaw. Na deceptive, cunning. Thank you kay Eli. Napakasikat. Thank you kay Eli. Na religyosa. And we are honored. Honored to listen to you. Magaling yan. Living legend na nga yan buhay pa, mukhang alamat na. Co-host siya ng former president last time. Yes. Sikat na radio network din sila. Ay, may tanong pa daw. May tanong ba? Talagang who's who na itong nandito. That's why I'm honored with the presence of Ka-Eli at lahat ng mga nandito. May tanong dito, papasahin ko kasi marami nakikinig sa Facebook Live natin. Ito. Sabi ni, galing sa Iloilo, professor and lawyer and medical doctor Leomil Aportadera. Siya, lawyer na yan, doktor pa na medical doctor, professor sa Iloilo. Sabi niya, Attorney Ferdy Topacio and Mr. Magpantay, sabi niya, let them do so in persecuting SMNI. Sabi niya, SMNI will be given national coverage in the Pandesal Forum and in all media. Sabi niya, badge of honor to be persecuted daw. Anong comment niya kay Attorney Leomil Aportadera? Kung kailangan niyo ng kakampi sa Iloilo, magaling na intellectual to, Attorney Leomil Aportadera, brilliant intellectual, medical doctor and lawyer. Anong comment niyo? Of course, sa Iloilo, one of my favorite places. Anong comment niyo? Malalambing kasi yung mga Ilongga Yes. Marami akong kilalang Ilongga, si Claudine Barreto, si Myrtle Sarosa, mga malalambing. Magagaling, oo. Anong comment niya sa sinabi niya na SMNI will be given prominence and national coverage due to this controversy, and this is a badge of honor for SMNI to yun nga po ang aking, ako naman nagtataka, if some people never learn, di ba? Di ba sabi nila, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Nakita nyo na yung ganyang style nung panahon ni Noynoy. Lahat ng powers of government ginamit para ma-elect si Marojas. Unfortunately, unless, at tingnan natin yung pagpapalit ng Smartmatic with Dominion, baka may Trojan horse dyan. Ako medyo kinakabahan ako no? Unless may massive fraud na ma-override yung will ng majority, alam nyo, nakita na natin kay Rojas, nakita na natin sa maraming pagkakataon. Kung ayaw talaga sa'yo ng tao, kahit anong gawin mo, kahit alang laking gastusin mo, hindi kayo boboto At alam nyo, ang problema sa speaker, parang, ewan ko sa inyo pero sa mga nakakausap ko, mga political observers, parang ang tingin nila kapag speaker ka, ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Tingin lang naman ito Hindi ko sinasabi hindi mapagkakatiwalaan Kasi sabi nila, in order to become speaker, you have to do so many compromises, wheeling and dealing and horse trading. Kaya wala silang kumpiyansa. Kaya walang speaker na naging Pangulo. Umpisahan mo na kay Mitra. Of recent memory lang, wag na yung before the wala pa nga. Mitra, di ba? Kamote. Joe de Venecia. Yes. Manny Villar. Puro naging speaker yan, pero wala di ba?
Yun ang image kasi pag speaker ka, trapo ka eh. Sana nga maiba na. Kaya lang, well, some people never learn, wala na tayong magagawa ron. Kung ganun talaga ang nature mo, a leopard cannot change its stripes. May tanong tayo dito, Attorney Ferdinand. Thank you, Thank you, Kylie. Thank you kay Attorney. Bago yan, komentuhan natin. Yun nga po, panawagan po sa Kongreso. May panahon pa po para baguhin nyo po yung sistema nyo dyan. Mahal namin kayo. Kasi kayo yung nag-aalaga sa amin eh. Pero may panahon pa po para baguhin nyo yung inyong sistema dyan sa Kongreso. Kagaya po na sinasabi, napakarami na pong mamamayang Pilipino ang hindi nagtitiwala. Marami na po. At kung hindi nyo po babaguhin yan, sa akin lang pong pananaw, tuloy-tuloy po yan. Para yung sinabi ng ating butihing attorney Ferdinand Topacio na the history is duplicating. Parang kung ano yung nangyari nung nakaraang panahon, nangyayari pa rin hanggang ngayon. So, tayo po tumingin sa nakaraan para tuwirin dito sa hinaharap. So, ituloy po natin. May mga tanong pa po. And Dr. Leomil Aportadera ng Iloilo for listening and for asking those so questions. kamag-anak yan ni Justice Aportadera. Ay, baka nga, tanongin mo nga, Clarissa, kung kamag-anak siya ni Justice Aportadera. Magaling na tao yun, si Attorney Leomil. Good morning po. Una-una, salamat kay Kuya Eli Saldar. Ngayon ko lang siya nakita in Si Eli person. Saldar nga. Idol ko yan. Si Eli Saldar. Radyo. Gusto ko lang pong itanong sa dalawang magiting nating tagapagsalita. Baka po pwede, sabing gano'n ng mga netizen, yung po bang pananahimik na lang, instead na magdakdak, ay makakatulong daw po ba in the future if ever na gusto nilang mag-lead ng gobyerno? Kasi ngayon po nangyayari yung mga leader ng gobyerno natin nag-aaway-aaway na. So if ever na tahimik, instead na dakdak, kasi ako, disappointed po ako, Speaker Romualdez. Because Kring Gonzales is one of my friend and partner before, no? Nung kami teenager, Cristina Gonzales, Romualdez, sister-in-law, okay. Sister-in-law ni Speaker. Opo. Yeah. At yung bubang pananahimik ay makakatulong. Kasi alam nyo, minsan yung mga maiingay, sila ho ang may mali. Kadalasan Thank you. Anong comment yun na maiingay na daw ang politika? Malayo pa election. Malayo pa talaga, 2028. Matutuloy ba yun? Hindi natin alam. May tanong kayong ganyan. May alam. Pero may kasabihan na mas mainam pang huwag ka na lang magsalita kung hindi ka rin lang makakatulong. Huwag ka na lang makapanira. Merong ganon. Pero tayo po, hindi tayo dapat manahimik. Kinakailangan iboses po natin. Lalo na sa media, hindi ka pwedeng mananahimik ka lang, di ba? Kinakailangan sabihin natin kung ano ang gusto nating sabihin. Kaya nga meron tayong freedom of expression, di ba? Sabihin natin, huwag tayong manahimik. Lalo po sa mga nangyayari ngayon. Mula sa korupsyon, sa krimen, at iba pa mga nangyayari po sa ating bansa. Kinakailangan iboses po natin yan. Ang bilin nga sa amin ni Senator Rapi Tulfo nung isang araw, wag matakot. Kinakailangan wag tayo matakot, at wag rin tayo mananakot. Yung iba naman kasi sinasabi, wag matakot sa wag mananakot. Wag matakot, wag manakot. At i-maintain natin yung ating integridad. Yun lang naman no? So, yung pananahimik, siguro sa iba pwedeng manahimik na lang kasi kung hindi naman nakakatulong yung sasabihin mo. Pero tayo po, sa atin, hindi tayo dapat manahimik. Kinakailangan pumoses tayo at ipakita natin po yung ating tapang. 100%. Thank you. So guys, komento natin kapaso. So yun nga po, narinig natin dito sa ating buting presidente ng crime commission, ano ba? Hindi po masyadong yung memory ko Yan sa presidente ng National Crime Watch. So yun po, siya po ang presidente nun. So sinasabi nga niya dito,
huwag tayong manahimik lang. Tayo ay mag-usap o magkaroon tayo ng boses sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng boses at tayo mananahimik lang, parang pinahintulutan natin yung maling nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman ako, kahit ako'y demonetize at wala na akong kinikita dito sa YouTube, hindi ko naman pinangarap na kumita ng malaki dito sa YouTube, ang aking hangarin lang dito ay maipahatid sa inyo kung ano ang totoong nangyayari at mga hinaing ng ating mga kapwa mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Yun po. At yun man lamang maging partisipasyon ko para maging boses po ng isang mamamayang Pilipino na naghahangad ng katiwasayan at kaunlaran dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun lang po. Yun lang po ang aking hangarin dito. Kahit na ako'y demonetize, patuloy pa rin po akong ipinahayag kung ano yung mga sinasabi ng ating mas nakakaalam dito sa ating bansa. Kaya sineshare ko itong kanilang mga videos para nang sa ganun, ito'y lumaganap at kayo na ang magsasabi kung tama ba o hindi ang mga sinasabi ng mga ating mga anchor sa oras na ito. So, yun po. Ituloy po natin, guys. So, huwag po tayo manahimik. Kung ano po yung nararapat, yun po ang ating sabihin. Okay, ito po. Tuloy natin. Actually, I think the reason kung bakit marami nagagalit ay yung BBM Sara ran on the motto of unity, pagkakaisa. So, there was a tacit promise to the Filipino people na kapag etong team na to ang inihalal nyo, that team, meaning yung grupo ng mga Marcos, ng mga Duterte, nina GMA, kung sino man na coalition, who made that team possible, they will work in tandem. Sama-sama. Oo. Ngayon, hindi ka naman inaano ni Sara, hindi naman katulad ni Lenny, hindi ko pupulaan si Lenny for anything, but hindi naman si Lenny na openly antagonistic dun sa presidente. And yet, inappoint siya twice ng presidente, di ba? Nakikisama naman yung tao, hindi ka naman kinikriticize. Si Lenny nga, pumunta pa sa abroad, tinira pa yung EJK. Hindi naman hinaras. Remember, si Manny Luna, Attorney Manny Luna ng yung Presidential Anti-Corruption Commission. Noong sinabi ni Manny Luna, Attorney Manny Luna, na iimbestigahan daw niya si Lenny dahil kumukuha ng kontribusyon para sa relief goods. Corruption daw yun. Anong ginawa ni Digong? Tinanggal si Manny Luna. Instantly. You're fired. Hindi ko alam yun. Nakalimutan ko. Alam niyo yun. Mga nasa media kayo alam ni Mr. Eli kasi sa radio. Diba? Noong i-impeach daw si Lenny dahil sa kami, PACC ako noon kami nagsabi, impeach natin si Lenny dahil yung sinasabing palit-ulo doon sa UN. May mga congressmen na willing. Anong sabi ni Digong? Wag! Siya nagsabi na wag. Ang sitwasyon. So, in fairness, walang impeachment pala, no? Wala. Kalaban yun. Eto, kakampi, supportive sa'yo. Titirahin mo ng issue ng confidential funds. Paano pa impeachment pa. Pailalim pa Una, sasabihin mo, bibigyan ka namin. Pagkatapos nung tinanggap, gagawin mong issue. Ang kalokohan yan. Susuportahan ni Sandro, pagkatapos titirahin niya si Duterte. Di ba? Yan, makikisama kayo doon sa mga kritiko ni Duterte. Meron pa kayong ICC, meron pa kayong impeachment. Tatanggalin niyo si GMA. Kayong nangakong unity team, pagkatapos bibirahin niyo itong mga to. This early, nakikita ng taong bayan yan. Kaya, there is much discontent. Kaya, huwag kayong magtaka kung yung approval level mo ay bumababa. Ganun po talaga Ayaw ng Pilipino ng traidor. Tama. Very thought-provoking political analysis from Attorney Ferdy. Hi, good morning po, Sir Wilson. Kay Sir Jigs at saka kay Attorney Ferds. Kayong lahat dyan. Pangalan niyo ulit para... Bernard Minyosa po, sa PMI News.
Sir, kayong tatlo po dyan ay mga veterano na po, mga mamamahayag. At lahat naman siguro dito, puro mga media. So, ang pinaka-concern ko po sa tanong ko is yung rampant na pamamaslang sa ating mga kapatid sa hanap buhay. Ngayon, ang Citizens Crime Watch po ba, ay meron ba kayong inisyatibo na magkaroon man lang ng pagkikipag-ugnayan sa PNP at saka Armed Forces of the Philippines para ang lahat ng mga media magkaroon ng libreng training? Paano bumaril, paano i-depensa ating mga sarili, and at the same time, yung marksmanship or responsible gun owners. Yung ating po mga chapters nationwide, sila po ay mayroong MOA o Memorandum of Agreement sa mga local police forces natin. Kung wala man, but sila ay nagtutulungan. Yung po ang initial na ginagawa natin ng Citizens Crime Watch. Katulong po tayo ng PNP sa pagpapapatrolya at pagsasagawa ng mga activity na may kaugnayan po sa crime prevention. But yung pong problema natin kasi sa krimen, ako para sa akin kinakailangan i-review po natin ng ating mga mababatas yung ating criminal justice system. Hindi lamang yung pag sinabi natin criminal justice system, dapat para itong isang makina na umaandar. Ano yung mga yung 5 pillars ng criminal justice system natin? Yung courts, yung korte natin. Una na yung law enforcement, yung court, yung prosecution, yung ating Bureau of Correction, di ba? And yung community, pinaka-importante doon. Pero kinakailangan siguro ma-review natin yon at tingnan natin kung saan tayo may malaking pagkukulang. Kasi gaya sa law enforcement, nakikita natin involved mga pulis, ibang mga members ng law enforcement agencies, even sa mga traffic, di ba, mayroong mga problema. So, yung law enforcement natin, i-review natin kung gaano ka-effective sila. Yung ating court, halimbawa, hinuli ng pulis, pag dinala naman sa prosecutor, may problema naman sa prosecution. Na okay naman doon sa prosecution, pagdating naman sa korte, nagkakaroon ng arigluhan. Na-ariglom na, natapos na yung kaso. Pagdating naman sa Bureau of Correction, even sa loob mismo ng facility, meron nangyayaring mga krimen. So, yung ikalima, yung community natin. Ano ba yung papel natin bilang community? Kasama na doon po yung media. Ano ba ang dapat nating gawin? So, yung buong sistema po ng ating criminal justice system, kinakailangan i-review po natin yung kanya-kanyang papel, tingnan kung gaano sila ka-effective at anong mga dapat pang gawin. So, nakikita ko po, medyo hindi masyadong gumagana yung makina. Ang isa pong sasakyan, pag may diferensya yung isang parte ng makina, hindi masyadong gagana, hindi masyadong mabilis yung kanyang pagtakbo pagkat mayroong problema. So, yun po sa nakikita natin sa Citizens Crime Watch, kinakailangan i-review po natin yung ating criminal justice system. At siyempre, yun din ating mga mambatas, imbes na mag-indulge sila, mag-engage sila sa mga sobrang pamumulitika, tingnan naman ninyo yung problema ng taong bayan. Hindi yung puro nalang pamulitika kung malapit na naman ang eleksyon 2025. Puro politika na rin lang ang iniintindi. Mabuti pa pag budget hearing, 100% na andyan sila. Ang attendance nila kompleto. Pero pag ibang problema ng taong bayan, tingnan ninyo kung kukunti ang nakaupo. Ang karamihan sa travel. So may problema tayo So, ito na naman itong sa... Nadinig niyo po ba yung pahayag ng spokesperson ng NTF-ELCAC sa Western Visayas? Isang prosecutor. Ang sabi niya, dismayado siya. Bakit? Kung kailan lupaypay na, kung kailan dapang-dapa na ang mga kalaban, saka pa mananawagan ng peace negotiation. Yung mga ganon, di ba? So, napakarami pong mga dapat iayos natin. Itong mga mamabatas natin, sila po ang una nating tingnan pagkat napakarami po rin problema ng ating Kongreso. Pagkat maraming dapat asikasuhin, maraming dapat atupagin itong ating mga mamabatas. Pero mabuti nila pag budget hearing, kompleto at talagang lahat nag-a-attend. Diba? So, yun, dapat, ito tingnan natin at tayo naman, yung ating nakikita, huwag tayo matakot, boses natin. Diba? So, napakaraming dapat talagang ayusin.
Sir Jigs, mayroon bang inisyatibo ang Citizens Crime Watch na magkaroon tayo ng training? Sa mga media lang, intended to all media. At libreng bala, self-defense and safety. Para sa media, unang-una, iniimbita ko po kayong sumali sa Citizens Crime Watch, yung mga members nating ng media. Siguro pag-uusapan natin yung training. Anyway, kahit naman hindi kayo sumali sa Citizens Crime Watch, yung media, binibigyan naman talaga ng protection. Ewan ko lang, nag-apply ako ng permit to possess. But until now, wala pa. Kano katagal na kayo? Member na ako ng Citizens Crime Watch, member pa ako ng media. Hanggang ngayon, wala pa akong aprobadong permit to possess. Kano katagal na? Almost 1 year na. Application? Oo. So, yung mga ganon, di ba? So, kinakailangan tayo makapit-bisig. At pagtulong-tulungan natin kung paano natin mapuproteksyonan yung ating sarili. Yun. Kasi sa totoo lang po, ang mga pulis, saka po yan darating pagkabulagta na po ang mga kapatid natin na pinag-iintrisan. So, thank you. Opo, inamin naman ng pulis kaya binigyan tayo ng pribilehiyo para mag-possess firearms. Ang problema din po isa, Sir Jigs, attorney, ang binibigay po ng PNP Komento lang po, ha? Firearms to carry. Hindi naman po lahat ng pulis ganon. Yung darating na nakabalagta na. Pero siguro, totoo yung sinasabi mo, nakabalagta na kasi nangyari na, tsaka darating yung polis. Yun naman yung makatotohanan. Pero, in a sense na, hindi sila magre-responde ka agad-agad, hindi naman po lahat ng kapulisan natin. Ginagawa po nila ang kanilang tungkulin at ibinubuhis nila ang sarili nilang buhay para nang sa ganon, sa ating mga mamamayang Pilipino na pinoprotektahan tayo. Yun lang po. Tuloy po natin. License, 2 years lang po. Magbabayad ka ng 6,600. Actually kahapon lang po nag-end yung Comelec gun ban. At sa Comelec din pahirapan din po ang pagkuha kung kani-kanino ka pa lalapit para makakuha ng gun exemption sa during election. Thank you. Proseso Maganda yan. yan. Next time, imbitahin natin yung NewsSec in charge of journalist protection. Pero maganda, dahil na-mention niya itong topic na to siguro, dahil nakatatakot siya, dahil sa threat sa SMNI, sa tingin niyo. Siya naisip niya itong tanong na to. Alam niyo, yun nga ang parang ating problema, yung messaging, bakit hindi dadalas yung assault sa media? Iisip ng mga tao, ito nga speaker, napipikot, pinapaimbisigahan yung media. Kami, wala naman kaming lower house na para mag-imbestiga. We will take matters into our own hands. Katulad ng sinasabi ni Jigs, yung sinasabi mo, bakit pag-iinitan mo yung mga media, mga professionals, mga businessmen na nag-a-apply ng baril? Gagamitin ba naman noon yung baril nila sa kalokohan? Yung mga luko-luko na nanunutok, yan, sunod-sunod halos, nanunutok ng baril, yung isang bata, binaril, di ba? Noong isang tao, ba't hindi yun higpitan nyo? Bakit nakikipag-usap kayo sa mga rebelde na may baril? Wala naman lisensya na binabaril, hindi lang may baril, binabaril, pulis at militar. Kinakausap nyo pa. Binibigyan nyo pa ng amnesty. Yun ang messaging. And what does that say? Okay lang kasi ang media, pag may disinformation, imbestigahan natin. Kami naman, wala kaming imbestiga, pero na lang namin. Yung mga ibang politiko, wala naman kami magamit na weapon, hindi naman kami speaker. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinesend na message na ang media ay pagka you do not agree with their point of view, pwedeng i-assault ang media legally or physically. Yun ang dapat mabura. Yun ang dapat itanong kay Paul Gutierrez. Anong reaksyon niya dyan? Anong reaksyon ng National Press Club na dating pinangungunuhan niya? Di ba? May tanong ba pala related sa kaninang mga complaint ni Attorney Purdy? Itong bali-balita na i-revive or gusto ng ibang mga legislators ibalik ang ICC investigation against former President Duterte. Kasama ba din ito sa 2028 and SMNI case na to? Parang, what is your reaction as a lawyer? Para sa akin, from out of the blue yan Alam nyo, ako nga nalilito ano ba itong gobyerno to? Nag-good cop, bad cop ba ito? Alam niyo naman yung good cop, bad cop di ba? Good question. Kasi sinabi na ng presidente,
inutusan na yung Solicitor General, disengage from the ICC. Here comes yung legislature na kontrolado ng kanyang pinsan, sasabihin, balik tayo sa ICC. Parang where did that come from? Diba? At since ang nagsiset ng foreign policy, wala namang masama na magkaroon ng resolution, non-binding naman yung sa lower house. Kanya lang, hindi ba pwedeng mag-speak with one voice? Hindi ba mahalay na ang ating gobyerno ay hindi united? Sabi nito, bumalik sa ICC. Sabi ng Presidente, hindi babalik sa ICC. Dahil lang, gusto niyong pag-initan si Duterte. Sabi ko nga, since prospective ang application yan, sabi ko nga doon sa isang tweet ko, sige, ibalik nyo na yan, imbestigahan na rin natin yung Mama Sapano, yung Dengbaksya. Sige, imbestigahan na natin lahat yan. Kasi mas maraming namatay. Diba? Doon sa sa Dengbaksya, mga batang paslit pa yun. Imbestigahan na natin lahat ng mga crimes against humanity. Ibalik nyo na. Kaya lang, kahina-hinala talaga. It's so disingenuous It's so disingenuous. Kitang-kita, nakakatawa na Very thought-provoking mga analysis. Isa, bago tayo manahalian, sige, may isang last question. Yan. Yes. Mike. Pahimbingin yung citizens arrest kasi actually malaking tulong din po ito sa mga sa mamamayan yung citizens arrest. Paano po ba to i-implement na hindi po madedehado yung gumawa nito? At pangalawa po, attorney, gusto pong pasalamatan yung mga pulis na nandun sa lugar namin. So ibig sabihin hindi lahat ng pulis ay saan lugar ninyo? Anong siyudad? Quezon City, Barangay Payatas. Ayan. Alam niyo po, marami yung magagaling na pulis, hindi lang namimidya. Dahil ang kadalasan na namimidya, yung mga bad guys, hindi good guys. Ayun nga, yun ang mabigat PNP chief, pabait din. I have full faith in our police organization. Galing nga ako dyan sa DILG at kilala ko maraming pulis. Maayos naman. And ang citizens arrest po ay nasa batas yan. Ito ang mga instances na pwedeng mag-citizens arrest. When there is actual commission of a crime. Iba po yung warrantless arrest sa citizens arrest. Yung warrantless arrest, police lang ang pwedeng gumawa noon when a crime has been committed and has reasonable certainty that the person to be arrested has committed a crime. That does not apply to citizens, kasi iba yung kategory ng police, the persons in authority yun. Citizens arrest lang po when a crime is about to be committed or is actually being committed or has just been committed and you have personal knowledge na yung taong ina-arrest nyo, yun ang gumawa ng krimen. Dumukot ako ng balisong, sasaksakin ko si Jigs, nag-aaway kami, pinigilan mo ako, inaresto mo ako. Citizens arrest. Sinaksak ko si Jigs, inaresto nyo ako. Citizens arrest. Self-defense. Hindi kahit hindi assault na nga Sinaksak ko siya, tumatakbo ako, nakita mo sinaksak ko siya, inaresto mo ako. Citizens arrest. Okay yun. But, unang-una, huwag yung bugbugin. Pangalawa, i-deliver nyo to the nearest police precinct at i-record nyo yung circumstances surrounding the citizens arrest. Or, alam nyo, may nakita kayo wanted poster, kumakain sa'yo sa restaurant, nandun pala sa tabi mo, arestuhin mo. Wanted pala or pugante. Escapee, nakita nyo, na-set talaga yun, arestuhin nyo. Ingat lang kayo, baka kamuka Nakakahiya, di ba? Marami magkakamuka di ba? Tulad ng isang reporter natin dito, kamukha niya nung ni RG sa ABS-CBN. At saka ingat din kayo kasi baka mapahama kayo. Baka armed yun Do not engage. Nakita nyo, i-report nyo na lang sa police kasi kaya nga kami, yung bili namin, doon kasi may multiplier force kami, may MOA kami with the PNP multiplier force kami. Force multiplier kami. Pag sabi namin, pag may ganon, at may danger sa inyo, huwag nyo nang arestuhin at hindi na ng polisya. I-report nyo. Thank you. We have time for one more last question kasi magla-lunch tayo. Thank you to Attorney Ferdy and Mr. Magpantay for all the answers. May isang last final question before your closing statement, mamaya. Very serious topic din to. Katulad ng mga pinag-usapan buong umaga.
Kasi eksperto din daw kayo dito. Ano daw reaction nyo as a lawyer and anti-crime advocate sa pinakamalaking news kahapon na Katniel daw na malungkot? Sorry may nagtanong na, kailangan tanongin ko, baka magalit sa akin. Kasi movie producer to si, tsaka movie review writer also critic. Basta ako Team Catherine ako. Galit ako kay Andrea Brillantes. Anyway, to give some substance nabalita ko kay Nanay Christy Fermin na yung mga abogado daw ng dalawa nag-uusap na kasi it looks like meron silang mga properties. Conjugal ba yan? Ang rule doon, if there are two persons who live together, yes, and they are both capacitated to marry each other. Yes. Ang property regime noon under the family code is joint ownership, co-ownership. Hindi conjugal. Hindi conjugal. Iba yung conjugal, iba yung absolute community, iba yung rules doon. Ang co-ownership, 50-50 ba? Ang presumption is 50-50. Unless unless you can prove otherwise. Kada nakapangalan sa isa lang or yes. Wow. Pati barbershop nung aktor. Oh yes. Beauty parlor ng isa. Bumili kayo ng lupa. During the time na you were together. Oh yes, at saka nandun pareho yung pangalan ninyo. Kaya hindi mag-asawa legally. Co-owners. Iba yung absolute community. Yung absolute community, lahat Kahit yung minana mo, kahit yung ganito, ganon. So welcome pumunta sa'yo si Catherine, humingi ng legal advice. May abogado na yata siya So, now, to wrap up our very interesting, thought-provoking session here at Pandesal Forum, imbitahin natin yung dalawang magigiting na anti-crime advocates to give a closing statement to summarize their views, their points, and their appeal about press freedom and political situation. Mr. Jigs Magpantay, National President Citizens Crime Watch, anong appeal ninyo or sentiments ninyo about the perceived attack or threat to SMNI and to Philippine media in general? Una-una, gusto ko linawin, wala po akong kinalaman doon sa hiwalayan ni yung Katniel, wala po akong kinalaman doon. Okay. Third party, dito po sa issue na to na pinag-usapan natin, yung tungkol po sa ginagawang investigasyon sa SMNI, sana hindi dapat ganito po mangyari ito dahil nakikita natin na hindi naman talaga yung target talaga hindi naman yung violation na sinasabi nila dito sa sitwasyon po ng SMNI. Nakikita natin na talagang nangingibabaw dito yung politika. At napakarami pa po, hindi lang tong SMNI, yung issue sa ICC at iba pa. Ito sa tingin namin may connection po ito sa politika. Lalo na po yung darating na 2028, At hindi po magandang mensahe ito para sa ating mga members ng media pagkat sa tingin natin ito ay pangsasakal sa mga... Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep courtesy you up of to date. SMNI po ito. So, yun po, natapos na yung ating mga tanong, sagot ng ating mga anchors na si Attorney Ferdinand Topacio at si yung isang presidente, si Mr. Magbantay. So, yun po. At natunghayan natin, naway meron po tayong natutunan patungkol sa mga isyong ito at yung mga sinasabing lang mga batas at karapatan natin na mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, doon naman sa Kongreso, may time pa po kayo para magbago. Para, kumbaga, mag-catch up sa mga nangyayari ngayon. May time pa po. Para naman po sa ating maliliit na mamayang Pilipino. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting video, DIY KKB Informative, at sinasabing keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po. See you on my next vlog, guys.